po ba mga kababayan, sa totoo lang natatawa ako dito sa pag-uusapan nating balitang ito. Kasi kanina, nagkaroon po ng usapin patungkol po dito sa budget na nire-request ng PCO. At dito may mga naitanong yung anak ni Congressman Rodante Marcoleta na si Paulo Marcoleta, mga kababayan, dito po kay Acting Secretary ng PCO Dave Gomez, na kung saan, mga kababayan, nabanggit dito yung mga issue daw po ng troll at kung paano daw ginagamit etong budget na hinihingi ng PCO. So ngayon, pakinggan ninyo yung tanong dito, kasi sa totoo lang, nakakatawa lang isipin na kung sino yung may mga troll farm dati, yun yung ginagawa nilang pamunas ngayon sa gobyerno ni PBBM. So ito, play po natin. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are facing we are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies, and just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 680. Kasi siya, mga kababayan, yung yung nagtatanong kay Congressman Dave Gomez kung paano ginagastos yung pera na nire-request nila or budget na nire-request ng PCO. Ano po, kasi alam nyo naman, pinag-uusapan na po ngayon yung usapin ng mga pag-request ng budget diyan po, mga kababayan, sa Kamara, dito sa Committee on Appropriation. So ngayon, isa po sa nagtatanong diyan ay itong anak ni Senator Dante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta, mga kababayan, at ginigisa niya dito ito pong si Secretary Dave Gomez. Kaso nga lang ang problema, masyado namang nakakatawa yung nagbigay sa kanya ng impormasyon base po sa mga itinatanong po niya. Ipagpatuloy pa natin. 89 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Thank you, Your Honor, and again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa hindi, kasi ang problema kasi, mga kababayan, kung titingnan ninyo, kaya siguro walang makita itong si Congressman Paulo Marcoleta, kasi baka naman iba po congressman yung pinapanood nyo. Baka naman yung pinapanood ninyo yung mga DD shit.
Saglit na panoorin ninyo yung mga vlogger na nagpo-promote ng magagandang nagawa ng gobyerno ni PBBM. Sa totoo lang, ang dami na po nang nagawa ng gobyerno ni PBBM. Kaso nga lang ang problema, mukhang hindi po ata updated etong si Congressman. Ngayon ituloy pa natin. Sa ngayon. At saka take note mga kababayan na iilang buwan pa lang naman na-appoint or nagiging acting secretary. Ito pong si acting secretary PCO, Dave Gomez mga kababayan, buhat nung palitan niya, ito pong si Secretary J. Ruiz. Eh di ba ilang buwan pa lang siyang napapaupo? Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO. Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Yan. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga post ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Is that correct? Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong maintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. Meron daw siyang kaibigan sa PCO and then nagkwento daw yung kaibigan niya sa PCO na meron daw mini-maintain etong PCO mga kababayan na nasa 200 reactors. Kasi kung tutusin, reactors din tayo mga kababayan eh. Diba nagre-react tayo doon sa mga balita at issue na naglilipa na at lumalabas dito po sa ating bansa. Pangalawa naman mga kababayan, diba nagre-react tayo at sumusuporta tayo sa gobyerno ni PBBM kahit naman noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ano yung mga nagagawa noong mga panahon na yon, diba nagre-react din naman tayo. So ngayon mga kababayan, ang nakakapagtaka lang dito, ang dami namang napakatalino naman nung nagbigay ng impormasyon dito po kay Congressman Paulo Marcoleta. Kasi parang ang dating inuuto lang siya nung nagbigay ng impormasyon sa kanya. Tapos alam nyo mga kababayan, yung pinaka nakakaano dito, nakakatawa dito, pagpatuloy pa natin. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president. And they are by no means employed by us. At saka alam nyo ba mga kababayan, sino ba maraming troll? Diba, try nyo gumawa kayo ng video kahit sa TikTok against sa mga Duterte. Mamaya uulanin yung account niyo ng napakaraming troll. Pag tiningnan po ninyo yung profile, sala sa kababagong gawa lang mga kababayan, mantakin nyo mga taga-ibang bansa pa yung naghahariak. Kaya nga kung titingnan ninyo noong mga panahon na binabatikos ng matindi etong si PBBM, di ba pinagmamalaki ng mga DD-shit na ang mga post daw ng presidente ay inuulan ng napakaraming hahariak. Tapos pag binuksan ninyo yung mga nag-react mga kababayan ng post ng presidente, sala sa taga-ibang bansa, iba yung pangalan, kababagong gawa lang nung mga account na yon. So ibig sabihin mga kababayan, sino ngayon ang may troll farm? Di ba maliwanag naman mga kababayan na yung mga DD-shit, ang maraming troll farm dyan. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Taliwas. Ikaw na nga nagsabi, Congressman Paulo Marcoleta, taliwas yung impormasyon na natanggap mo. Ngayon ituloy pa natin. Binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react. Siguro heart or like para po maganda ang traction ng ating mga posts. Kung sa tingin nyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa load.
bukod Ah. po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran and we can check that in the line item po of our budget. Wala po kaming binabayaran na gano'n. Aside 7,000? Yak! Tatawanan lang yan nung mga vlogger, especially nung mga reactors, mga kababayan. Kasi tayo, reactionist tayo eh. Nagre-react tayo. Tulad dito, nire-reaction na natin yung nangyayari dito sa Committee on Appropriation patungkol dito sa Presidential Communication Office, mga kababayan. 7,000? Yak! I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the president and comments positively on the activities and programs of the president on our official channels, official. Ibig sabihin yung mga katulad ni Boss Mike, yung mga katulad ni Coach Jared, yung mga katulad ni Chris Ulo, mga binabayaran ng 7,000 yung mga yan. Yak! Alam niyo, sa totoo lang, kaya nga sinabi ko kay Mark Ramos kanina, tatawanan lang to eh. Kasi alam niyo naman, mga kababayan, sa totoo lang, ito pong ginagawa namin ito, bukod sa nalilibang kami, aminin man natin or hindi, sumasahod naman po kami kahit papaano dito po sa YouTube. At yung sinasahod namin, mga kababayan, pag hindi nare-report yung video, okay na naman, pambayad ng mga expenses at pag-attend sa mga meetings, mga kababayan, naming personal, katulad na lamang sa mga businesses, nagagamit po namin kahit papaano. So ngayon, lalo na pag may mga gathering kami mga vlogger, nagagamit namin kahit papaano. Kaya nga nagtataka ako doon sa sinasabing 7,000 daw na binabayad per month. Per month pa, mga kababayan, yung sinasabi ha. Nakakatawa yan. Kaya nga, yak! Alam niyo, sa totoo lang, yung mga vlogger, mga kababayan, pag inalok mo ng ganyan, lalo na yung mga malalaking vlogger, di yan tatanggapin. Kasi sa totoo lang, yung kinikita naman sa YouTube, sapat na. Ano po, kaya nga hindi mahawak-hawakan, tingnan nyo, malaya kami na gawin yung mga gusto namin at walang kahit na sino ang nakakahawak sa amin, mga kababayan. Malaya kaming sabihin lahat ng gusto naming sabihin dito. Kasi nga, unang-una, channel namin to. Pangalawa, mga kababayan, kaya naming mag-provide ng amin. Hindi namin kailangan na tumanggap ng bayad kahit sa nagaling sa iba para lang ipagtanggol yung isang tao na kahit alam na naman namin na mali na yung ginagawa. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung iba mga DD shit vlogger, pinagtatanggol si Kibulok kahit mali na yung ginagawa? Sa tingin nyo, mga kababayan, kayo, sagutin ninyo, bakit yung mga ibang vlogger pinagtatanggol nila si Kibulok kahit mali na yung ginagawa? Isipin nyo mabuti, kahit napapatunayan na may mga naabuso na. Isipin nyo po mabuti kung bakit nila pinagtatanggol. Ano yung kapalit? Alam nyo na yung kung ano. Anyway, tuloy pa natin. Platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services? Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Opo. Ito na lang po, as a way forward, Madam Chairperson, Mr. Secretary, may I kindly ask for the committee to direct the PCO in submitting to the Secretariat and my office. Eto nga tama itong comment ni Kuya John Sarmento, sabi niya dito, nag-away nga sila regard sa bayaran dahil naggugulangan. Kaya nga po diba, isipin nyo mabuti, mga kababayan. Isipin nyo mabuti to, sila nga nag-aaway dahil sa pera Yung mga vlogger ni Digong, tapos biglang sasabihin na yung PCO may binabayaran ng mga reactors, vlogger, tapos 7,000 pa per month. Yak! Within 5 working days the following documents: traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled; professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables; advertising expenses, a list of all placements, boostings,
the media outlets paid, and the cost of each campaign. And representation expenses, a detailed accounting on how the 41 million for 2024 was spent. Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation, other than the requirement that I gave them. Before we move to the manifestation, just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakasal po kayo. Opo. Ito naman po ay ano ko lang naman, pakiwari ko lang. Pakinggan nyo ha. Hindi po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Sobrang dali. Mas madali siyang depensahan kaysa... Sa totoo lang mga kababayan, eto take note. Sobrang daling idepensa ng gobyerno ni PBBM ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi bukod sa naandiyan kayo, laging nakasuporta sa amin, alam naming nasa tama kami. Kaya nga kung titingnan ninyo, malaya tayong sabihin lahat ng gusto natin sabihin eh. Kasi alam natin na tama yung ginagawa ng presidente po natin. Alam natin na may nagawa na si PBBM. At alam natin na may magagawa pa si PBBM sa hinaharap. Ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, bakit yung mga DDC hirap na idepensa si Kibuloc? Kahit anong pagdidepensa nila, kahit mag-edit sila ng mga picture dyan, palabasin nila na nagkakaroon ng bayaran sa kamera, kahit mag-edit sila ng kung ano-ano dyan, bakit madali namin nasosoplak? Kasi alam namin kung ano yung nagawa ng presidente, ng gobyerno niya, at alam namin yung mga taong nagkukunwari lang na may nagawa kahit wala naman dito sa Pilipinas, at patravel-travel lang yung alam na gawin. Diba? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, lahat ng gusto namin sabihin dito nasasabi namin. Kasi alam namin na nasa tama kami at tama yung ginagawa ni PBBM. Unlike naman na ididepensa mo si Sara, sasabihin mo may nagawa kahit alam mo namang wala at naando sa ibang bansa at patravel-travel lang kahit sinasahuran ng mamamayang Pilipino, yun ang mahirap idepensa. Depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Eh anong gusto mo, manahimik na lang? Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive tone. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending. Hindi, ganito kasi yan mga kababayan. Yun naman talaga ang trabaho ng ng PCO. Unang-una, ipamalita yung magagandang nagagawa ng ating pamahalaan. Pangalawa, depensahan ang ating pamahalaan sa mga maling accusation. Kaya kung titingnan nyo, tama lang yung ginagawa ni Atty. Claire Castro. Ibinabalita niya yung magagandang nagawa ng ating pamahalaan. Kapag may tanong sa kanya about sa mga ginagawa ng ating pamahalaan, nasasagot naman po niya. Kapag may mga tanong uli patungkol sa mga isyong ibinabato sa pamahalaan, nasasagot naman po ni Atty. Claire Castro. Hindi na kasalanan ni Atty. Claire Castro kung umiiyak po ang mga ito. Eh parang ang dating dito, umiiyak sina Congressman Paulo Marcoleta kay Atty. Claire Castro. Bakit? Dahil hindi nyo ba kaya kapag sinasagot ni Atty. Claire Castro yung mga ka-fake news na ibinabato laban sa gobyerno? Diba? Ituloy pa natin. Defending the administration from the harsh critics. Hindi po ba mas magandang kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa? Tulad ng sinabi nyo, Secretary Dave, mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, sana naman hindi ko maintindihan yung sinasabi niyang organic. Kasi ano ba kami mga kababayan? Ano ba yung The Big B? Ano ba mga kababayan yung ibang mga vlogger diyan na sumusuporta sa gobyerno? Hindi pa organic 'yan. Kaya nga sumuporta 'yan kasi nakikita nila yung magandang nagawa ng presidente po natin. Hindi ba nakikita 'yon ni Congressman Paulo Duterte? Po,
bukas o mamaya wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang, mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po. Sana Nakot. mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resulting to or resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Pangulo. Yung lamang po. Maraming salamat. Ayan. Mga kababayan, ako sa totoo lang, hindi naman natin siya inaatake. Ang sa atin lang, ipinapaliwanag lang natin kung ano yung obserbasyon po natin. Base po sa kanyang mga tanong at base po sa kanyang mga sinasabi. Kasi parang ang dating kasi dito, yung ating gobyerno, kaya lang idinidepensa kasi parang may kapalit na pera o kung ano man. At ang isa pa dito mga kababayan, parang gusto niyang ipaintindi sa mga kababayan Pilipino po natin na dapat manahimik na lang ang gobyerno at hayaan na lang taong bayan yung magdepensa sa gobyerno po ni PBBM. Base daw po sa mga nagawa ni PBBM. Ang problema nga kasi yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi ko naman po nila lahat, ayaw po talaga nila makipag-away kung kani-kanino pa. Hindi naman siguro kasalanan ng mga taga-suporta ni PBBM kung ayaw niya pong makipag-away or ayaw nila makipag-away dun sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na sobrang manira at tumira sa gobyerno po natin. Ngayon, uulitin ko mga kababayan, ito pong ating pagtalakay dito po sa topic na ito, hindi po dahil sa ipinagtatanggol natin ng PCO, kung hindi ito po ay personal na opinion po natin base sa sinasabi rin ng mamamayang Pilipino. At uulitin ko, hindi po ito libelos kasi unang-una, hindi naman po natin siya sinisiraan. Sinasabi lang natin yung side natin bilang isang vlogger kasi parang ang dating kasi sinasabi niya na merong binabayaran ng PCO ng mga vlogger and then sinasabi niya na merong mga trolls na pinopondohan. Ngayon, ang tanong kasi dito, nasaan po yung patunay na meron nga talagang pinopondohan na mga trolls at merong binabayaran ng mga reactors o reactionists na nagkakahalaga ng 7,000 per month? Yan po kasi yung tanong natin mga kababayan. Kasi sa totoo lang, parang ang dating dito, unang-una, public servant po siya. Pagka na-critics po siya, pag nabatikos po siya, sinasabi niya, panakot niya, libel, kakasuhan ng cyber libel. Sa akin mga kababayan, sana kung ganyan lang kayo kabalat sibuya, sana di na lang kayo tumakbo bilang public servant kung ayaw ninyo na ma-criticize po kayo. Pinupunan ninyo yung gobyerno na dinidepensahan sa mga kritiko pero pag kayo na-criticize, tatakutin nyo ng kasong libel. Parang ang unfair naman po niyan. Sana hindi na lang kayo tumakbo sa posisyon kung ayaw po ninyo na ma-criticize kayo. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hinggil po sa sinabi ni Congressman Paulo Marcoleta dito po kay Acting Secretary Dave Gomez ng PCO. So comment below na lamang po